Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Good morning. Good morning sa lahat ng mga nakaantabay sa ating programa dito lamang sa Straight to the Point. Straight to the point. Kalimutan ko pala na i-on yung ating microphone. Hindi ako narinig dito sa sa record ko. Ganun pa man, may tatalakayan po ko ngayon. Ito ay patungkol doon sa talakayan sa pagitan ko at saka ni Julito Daig, kung saan is ilalantad natin kung paano binabaluktot ni Julito Daig ang Mateo 28:1. Straight to the point. Sa tingin niya siguro is yung kanyang paraan ng pambabaluktot makakapa-convince sa akin na tama siya. Pero mas lalo ko nakikita ang pambabaluktot niya. Okay, so ganun pa man natin pong ipakita yung naturang video na sa pagitan namin dalawa ni Julito Daig. Okay? Ate pong panoorin na narito po. At na lang ilisan kay basahe kog Biblia nga nagtudlo nga ang Biblia nagsugo nga adlaw ipapulay Domingo. Basaha ko. Kung dili si Constantino, paminaw. Kung dili si Constantino, paminaw. Kung dili si Constantino nag-declare aning sandilo o gitawag og adlaw ipapulay Domingo. Paminaw sa basahe kog bersikulo sa Biblia nagsugo nga himuong adlaw ipapulay gibalaan gipahulayan ang adlaw Domingo. Basahe ko. Yun, so hinahanapan niya ako kung saan nababasa na ang Domingo o ang Linggo ay ginawang Sabat. Kaya ko kinuha yung Bibliang yun eh. Wait lang nga, kunin ko muna. Saan ko ba nilagay yun? Ito, kunin ko muna. Okay, narito po yung naturang Biblia. Okay, narito po. Ang Bagong Testamento, gihubad gikan sa Grego sa ligdong nga Cebuano ni Dr. Gadiel Isidro. Ito po yung Teddy girl. Oh. Ito yung sali ng Biblia na mga Bisaya na mga ngaral sa Badista ay sobrang takot na takot. Grabe ang takot nila dito. Kasi ito yung Bibliang nagpabagsak doon kay Ralph Chavez nung nagkaroon kami ng debate sa Loon, Bohol. Bumagsak sila rito. Kaya ayaw nila na ginagamit ng mga Sabde ang salin na ito ng Biblia. Kung saan sa Mateo 28:1 ay ganito ang ating mababasa. Karon sa hapit na matapos ang adlaw papahulay o sa pagbamanagbanag sa laing adlaw nga igpapahulay, miabot si Maria Magdalena og ang lain usab nga Maria aron mutan-aw sa lubnganan. Sa Tagalog po nito, ngayon na malapit nang matapos ang araw ng Sabat at sa pagbubukang liwayway ng ibang araw ng Sabat, dumating si Maria Magdalena at ang ibang Maria para tumingin sa libingan. Okay. So, sa saling ito, mayroon dalawang araw ng Sabat. Yung isa, natapos na, malapit na matapos. Yung isa naman, nagbubukang liwayway pa. Pag sinabi mo nagbubukang liwayway, isang araw lang ang paparating niyan, hindi maraming araw. Isang araw lang. Kay Julito Daig kasi, ito'y ginagawa niya na isang linggo ang bumubukang liwayway. Pakinggan natin si Julito. Bro, makita niyo ako Biblia po, makita niyo ko dali. Basa.
Makita ba? Ayaw na. Mabasa. Tandaan nyo ha, hinahanap niya kung saan mababasa. Pag sinabing saan mababasa, bigyan nyo na pagkakataon ang maghahanap kung saan niya babasahin. Huwag nyo kaming pabasahin sa ibang salin na hindi namin inilalabas kasi ang tanong nyo, saan mababasa? Kasi pag hinanapan nyo kami ng ibang salin na alam nyong wala doon, para nyo kaming pinapahanap ng isda doon sa sa tindahan ng mga bakal. Maling ganon. Huwag mo kaming hanapan ng preskong isda na binibenta sa junk store. Ha? Saan mo mabibili ang isda? Siyempre sa palengke. Pwede rin sa mall, pwede sa palengke. Mostly talaga sa palengke talaga yan binibenta yung mga preskong isda. Napaka-illogical naman sa sabihin sa akin, saan ka makakabili ng isda sa junk store? Ganun din. Pag sinabi mo saan mababasa, hayaan mo kami magbigay kung saan mababasa. Dahil once nilagyan mo ng limit yan, ibig sabihin, niloloko mo na yung sarili mo niyan. Ha? Ako, hindi ko kailanman ginagawa sa katalakayan ko yan, na sasabihin ko sa kanila na saan mo nabasa sa magandang balita, Biblia, Christ was truly God. Ha? Hindi ko kailanman ginawa yan. Saan mo mababasa sa magandang balita, Biblia, na sinabi, we are Christians, we are one in Christ Jesus. Hindi ko rin kailanman tinanong sa mga talakayan ko, saan mo nabasa sa Greek Bible ang salitang Seventh-day Adventist Church? Saan mo nabasa sa Hebrew manuscript ang salitang Seventh-day Adventist Church? Yan. Hindi ko yun kailanman ginagawa sa kanila. Alam nyo kung bakit? Kasi alam ko, nakapurulan sa isip yan. Ngayon, si Jolito, tinatanong sa akin kung saan nababasa na ang linggo ay tinatawag na Sabat o tinuturing na Sabat. Kasi hindi mo tatawaging Sabat ang hindi naman Sabat. Ganun yun. Para bang brief? Ha? O mo tatawaging brief ang pante. Yan na? Ganun yan. Let us be specific. And let us be all honest. Ngayon, eto naman, babasahin natin kung saan mababasa. Kasi ang tanong ni Julito Daig, saan mababasa? Tuloy natin video. Makita mo mo. Sige. Ako na una basa ang unang Korinto 14:37 for clarification ni siya. Ha? Yan. Una kong babasahin ang unang Korinto 14:37. Ngayon, ano ba ang nakalagay sa unang Korinto 14:37? Sige, ate mo nang buksan. Anong nakalagay dito? Akin mo nang buksan sa Bibliang Cebuano, 14:37 ng unang Korinto. Ang sabi ganito, yan. Kung may tawo nga nagunahuna nga siya manalagna, kung espirituhanon, pailhas siya sa mga butang nga gisulat ko kaninyo, ng kini sila muang sugo sa Ginoo. Sa ang dating Biblia, kung iniisip nino man na siya propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Sa magandang balita Biblia, kung inaakala nino man na siya propeta o mayroong espiritual na kaloob, dapat niyang kilalanin na ang isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Ang salita ng Diyos, kung mayroon sa inyo nag-aakala na may kakayahan siya magpahayag ng mensahe ng Diyos o sumasa kanya ang banal na Espiritu, dapat din niyang kilalanin na ang mga isinusulat ko sa inyo ay utos mismo ng Panginoon. Sa madaling salita, ayon sa talatang ito, ang mga isinusulat ng mga apostol, utos ng Panginoon. Huwag niyo sabihin sa akin dahil si Pablo lang nagsabi, siya lang yung inutusan. Hindi. No? Huwag niyo sabihin sa akin na siya lang nagsulat, siya lang inutusan. How about si Lucas? How about si Mateo?
How about si Marcos? How about si Juan? Siyempre, pag sinulat nila, utos yan ng Panginoon sa kanila na kanilang isulat, no? Okay, taas naman ako rito. May mga comment natin dito sa live natin. Usahin ko muna ha. Said the Chosen, sabi ni Chosen, kaluoy sa 7th day. J. Daig, Lampurnas Nasad. Sabi naman ni Severina Lapis, Adjong lunchtime bro. JD, ask lang ko kung naabal live sacramental blessing. Thanks much. Ngayon, nagkatikisim sila doon pero hindi ako nag-live ngayong araw na ito kasi may ginagawa ako. Pero mamaya sa sacramental blessing, ilalive po natin yun. Huwag kayong mag-alala. Iniready ko na po yung mga gadgets ko dito para pag nandoon ako, ilalive po natin yung sacramental blessing. Okay. Sabi naman dito ni ano to? Ni Connie Makapagal-Ebanghilista. Good morning bro, watching from Malolos, Bulacan. Yugkop, sabi ni Yugkop, mahirap pa sa inyo pangalan niya. Good morning po, sabi ni Hermenes Mabawad Dupla. Mayong to sir from Mati City, Davao Oriental. Sabi naman ni Reynaldo Sumuok, yung mahihina na lang yan ang kaya nila kumbinsihin na sa kanila kaumanib. Nagpadala sa mga bola nila yun, mambobola, no? Si Jen Entera, shout out watching from Puting Bato, Banisilan, North Cotabato. Ayan, no? And then, Jag Moves, maayong buntag bro, Jandog sa tanan, JJ Camus Duque, good day sa lahat watching from Nueva Ecija. Ana Marie Maniquez, maayong buntag bro, JD watching from Santo Tomas, Diocese of Tagum. Louis Ryan Pascual, good day po, watching from Nueva Ecija. So, dami nanonood sa ating ngayon, no? Okay. Jag Moves, ang nindot bro Jando, ipangutana kung asa sa Biblia mabasa nga daghan tukuro nga simbahan si Kristo. Yun. Dako kayo ng pangutana ron nga di nila matubag. Eto, basta dito, saan mababasa na ang linggo tinatawag na araw ng Sabat sa Bibliyang ito. Ngayon, natin pakinggan si Jolito. Okay ka ne? Unsa ba giingon nimo unang Korinto 14? Unang Korinto 14:37. For clarification ng idaan before kung basa ang gusto ko basa. Ang imong gibasa lihis pangutana. Uy, ang akin daw binabasa ay lihis sa tanong. Hindi lihis. Meron kasing mga tanong kasi na hindi na ibibigyan ng isang talata lang. Kaya nga hindi kami Bible alun eh. Tanong niya, saan mababasa na ang linggo ay iniutos ng Panginoon para ituring nyo na Sabat, kung saan kayo ay magbabanal, kung saan kayo ay sasamba. Ito na nga. Unang Korinto, isang talata pa lang yan. Unang Korinto 37. Unang Korinto 14:37, lahat ng mga sinusulat ng mga apostol, utos ng Panginoon yon. Ngayon, yung sinulat ni Mateo na ang linggo, tawagin ba naman yung Mian Sabaton, o first day of the Sabbaths, o first day of the week, tinawag niyang ganun yon dahil yun ang utos sa kanya na kanyang isulat. No? Utos yun sa kanya na kanyang isulat, ayun na sinulat niya. Mian Sabaton, o first day of the Sabbaths, o first day of the week. No? Uso kasi yung ubo ngayon eh. Ngayon, tuloy tayo. Dili. Imo mag-iwag babasa. So, ako, nasa ko ibasa for clarification sa kumuuyon baka o dili. Ang ingon diri ni Apostol Pablo. Ayan na. Bago ko babasahin yung hinahanap yung talata, kailangan ko munang maniguro sa isang talatang babasahin ko kung approve ba siya o hindi. Kung hindi siya approve, wala tayong magagawa. Kung approve siya, much better. Continue tayo. Tuloy. Pablo, kung aduna kaninyo nagunahuna nga siya manalagna o espirituhanon
Pahibaluan siya nga ang among gisulat kaninyo sugo sa Ginoo. O yun ka na o dili? Ano, di man kumuyon. Ayan. So, sumasangayon si Jolito ha, na ang mga sulat ng mga apostol, utos ng Panginoon. So, ngayon na siya dito. Okay na siya. Tuloy. Kaya, Oy, kamo na may ni Uyon, anak. Kami ni Uyon man mi. okay na. Ang ilang Magali. sugo sa Ginoo. Ako basahon din yung ipangay nga bersikulo bro, kung ang basahon kay yung uyon naman ka. Ingon Basa. dire. Yan. So, basahin ko muna, Brother Jolito, kasi sumangayon ka na eh. Tuloy. Mateo 28:1 kanina ana Biblia ha kanang tan mo ka asa mabasa. Ayan. So, Mateo 28:1, sa Bibliang ito, di ako tatanong ka kasi kung saan mababasa. Ato ta ka basahan sa asa mabasa. Kaya Doon ko babasahin kung saan siya mababasa. buktanan nimo. Kasi yan ang tanong mo. Kani nga Biblia. Kani nga Biblia kay atong basahon niya kay yung may magpunta na asa mabasa. Ayaw na pong pangilad, ana. Kay ang imong giilad, nagsimbolo na siya sa weekly sabat. Ug gitawag og kanang starting of the day. Of the week. Nangilad na pong ka. Tinan mo. Tinan mo si Jolito ha. Nang malaman niya, tiger na. Oh, nag-work si Papa. Oh, nanay tiger dia. Oh. So, ito ngayon, nang natuklasan at nang naklaro na ni, wait lang muna, si Divine kasi, si Divine dito naglalambing. Andre yung tiger, oh. Wait lang. Si Divine kasi naglalambing eh. Wait lang ah. Naglalambing si Divine dito eh. Lagi. Ito, forward. Tiger. Hala na ay tiger. Si Divine naglalambing si Divine. Hala tiger. Hala tiger na. Oo, tiger. Hindi ko maano si Divine. Ayun, okay na. Ako na. Oh. Hindi ko matiis si Divine, yun ang lambing, talagang lambing talaga yan. Okay. So, continue po tayo sa ating pagbabasa ng ating mga comment dito, ng ating basahin mo yung ating siling pa natin dahil medyo yata okay. Ayan. Oo. Okay. So, continue tayo at yun na nga, nang malaman niya na ito yung babasahin ko, sabi ni Jolito. Ako sa basahon bro. Ayaw ipangilad na kay ang explanation na lahi. Yan. So, ang gusto niya, basahin ko sa Magandang Balita Biblia. Tingnan nyo ha. Biblia ha kanang tan mo ka asa mabasa. Ato ta ka basahan sa asa mabasa. Kaya buktanan nimo. Yan. Babasahin ko siya kung saan siya mababasa kasi yun ang tanong mo saan mababasa? Kani nga Biblia. Kani nga Biblia kay atong basahon niya kay yung may magpunta na asa mabasa. Ayaw na pong pangilad, ana. Kay ang imong giilad, nagsimbolo na siya sa weekly sabat. Ug gitawag og kanang starting of the day. No. Tingnan nyo ha. Ang sabi niya, ang babasahin ko daw dito, manluloko daw ako kasi ang babasahin ko daw is referring sa starting of the day of the day. Teka, balikan nga natin. Asa mabasa. Ayaw na pong pangilad, ana. Kay ang imong giilad, nagsimbolo na siya sa weekly sabat. Ug gitawag og kanang starting of the day. Of the week. Nangilad na pong ka. Starting of the week pala. Starting of the week. Pag sinabing starting of the week, ano yung kung hindi first day of the week? Ang tanong niya kasi saan nababasa na ang linggo ay tinatawag ginawang sabat.
Tanong niya, saan nababasa na ang linggo ginawang sabat? Ito yung babasahin ko. Yung talatang ito. Sabi niya, wag mo ako lolokohin. Wag mo ako lolokohin. Kasi ang konteksto niyan, is starting of the week yan. Pag sinabing starting of the week, saan ba magsisimula? Sa ikapito? Hindi. Pag sinabi na starting of the week, magsisimula siya sa first day of the week, natural. Na? Natural. Sa first day of the week, magsisimula ang starting of the week. Ngayon, binabulok naman niya. Pakinggan nyo, ha? Yan lang. Oh, Peppa Pig. Oh, lagi, Peppa Pig na. Oh, lako na. Ako saan basahon bro? Oh, ayaw ipagilag na kay ang explanation na lahi. Oh, ang explanation daw iba. Bakit iba ang explanation? Pareho lang to sa ibang Mateo 28:1. Sa kanilang Biblia, Mateo 28:1, ang nakalagay dito, ito, basahin na sa screen. Ito, basahin sa screen, no? Para makita sa screen yung talata. Sa kanilang salin, ito mababasa, Mateo 28:1. Ito. Tignan nyo, sabi ganito. Karon sa tapos sa adlaw nga igpapahulay sa pagpamanagbanag sa nahauna nga adlaw sa simana. Sa Tagalog niyan, ganito mababasa. Nang magtatapos ang araw ng Sabat na magbubukang liwayway na ang unang araw ng sanglinggo. Unang araw ng sanglinggo. Anong araw yan? Itong basahin sa Bisaya. Karong kadlawon pa sa Domingo, human sa adlaw igpapahulay. Kadlawon pa sa Domingo. Sa madaling salita, ang Mateo 28:1 ay tumutukoy ito sa araw ng linggo. Yung sinasabi dito sa pamanagbanag sa laing adlaw ipapahulay, ito siya ay referring sa linggo. Ngayon, sabi ni Jolito, mali daw, dito yung konteksto. Dahil sa kanya, ang konteksto daw dito is starting of the week. No mo? Yung naglalaroan lang niya ang Biblia, no? Naglalaroan lang niya. Domingo ang araw na to eh. Ba't ayaw niya tanggapin? Tuloy natin yung naturang video. Kaya ang gipasabot niya na starting of the Sabbath. Nangilad na po ka. Hindi, imo mag-asa O, tinan mo Ang sabi naman niya, ang context naman daw is starting of the Sabbath. Di inaamin nga niya dito ng Domingo ay Sabat. O, balikan natin Ayaw ipagilag na kay ang explanation na lahi. Kaya ang gipasabot niya na starting of the Sabbath. Starting of the Sabbath daw. So, dito, inaamin ito ni Jolito na ito ay, balikan natin. Of the week, nangilad na po ka. Ako saan basahon bro? Ayaw ipagilag na kay ang explanation na lahi. Ang explanation na lahi. Kaya ang gipasabot niya na starting of the Sabbath. Kaya ang gipasabot niya na starting of the Sabbath. Starting of the Sabbath daw. So, yung palang linggo, Sabat pala yon, starting of the Sabbath. Tingnan mo. Sa bibig lang mahuhuli Huling-huli sa bibig si Jolito dito. Inaamin ni Jolito. Sabat pala ito. Nangilad na po ka. Hindi, imo mag-asa No, sabi ka. Ang imong konteksto, gilikay nimong konteksto nga first day of the week exclusive gitawag og Sabbath holiday, blessed day. Mo na siya gitawag. Ay, inilihis ko daw. Wala ko inililihis dito. Wala ko nililihis dito. Ang konteksto dito, natapos na ang Sabado, ngayon, nagbubukang liwayway na ang Linggo. Ang natural, ano bang araw kasunod ng Sabado? Sabi niya, inililihis ko daw. Wala ko inililihis. Ayaw lang niya iparinig kasi live niya ito. Pumasok ako sa live niya. Ginamit ko ang cellphone ni Giovanni Bolot nang pumasok ako sa live niya.
Kaya nang tinanggap niya kasi iba yung pangalan nandoon, iba tinanggap niya. Nang nabuksan, nagulat siya, ako pala kaharap niya. Dahil pag tumatak yung pangalan ko sa cellphone niya, hindi niya i-accept yun. Ha? Kung tumatak yung pangalan ko sa nagre-request, hindi niya i-accept yun. Kaya gumamit ako ng cellphone ni Giovanni para makapasok sa kanya. Ngayon, nakapasok nga ako, di na niya kayang alisin. Kasi nakapasok na nga ako eh. Ngayon, tumagal talaga ang talakayang ito. Ito yung nangyari August 3, 2024. The night before the debate. Ngayon, Ayaw na gamita kay ang context ana nga Biblia. Sana naman ko, bro, no? sabi niya, wag ko daw itong gamitin. Teka, ano ba yung tanong niya? Ang tanong niya, saan mo mababasa na ang Domingo, na ang Linggo, ginawang Sabat? Ito na nga. Ang Linggo, ginawang Sabat. Ngayon, binabasa ko na, sabi niya, wag mo yang basahin. Di, alam niya. Alam niya. Tuloy natin, tinan niyo kung paano niya binabaluktot. Ang context ana, Sabat man na siyang gitawag naghisgot sa tibuok cycle sa simana. O yun. So, ang context daw dito, ito ay tumutukoy sa Sabat na cycle ng buong linggo. Na? Ito ay tumutukoy sa Sabat na cycle ng buong linggo. Eh, di tama nga, Sabat ngayong linggo. Oh. Kasi hindi siya masasabihin, hindi mo siya pwedeng gamitin first day of the Sabbats kung hindi siya bahagi ng Sabbats. Tuloy. Ano sa Ako sa basahon na kay, ang tanong ka sa mabasa, nga ang Domingo, gitawag ka de pahulay, sumala sa subo sa Ginoo. Yung mga ganina nga, ang unang Korinto 14, ang ilang mga sulat subo sa Ginoo, ni uyo naman ka. Nya ka ni kay, sulat man ni Mateo. Sumangayon ka na mga sulat ng mga apostol, utos ng Panginoon, at itong binabasa ko ay sulat ni Mateo. Ako basahon na. Basaha sa Biblia nga gitawag maayong balita ninyo. Yun. O sa King James Version. Ayun. Ang gusto na niya, basahin ko na sa Magandang Balita Biblia at sa King James Version. Ayan. Yan ang mga palatandaan na niloloko na niya sarili niya. Straight to the point. Kapag sinabi mo na sa akin, dyan bumili ka ng isda doon sa junk store, talaga niloloko mo na sarili mo niyan. Straight to the point. Ha? Huwag mo ko mabibilhin ng presong isda sa junk store. Straight At to the the same, point. tanong niya saan mababasa. Huwag mo kong hanapan kung saan siya hindi mababasa. Straight to the point. Etong diferensya kay Jolito. Tanong ng tanong, saan mababasa? Ngayon binasa na, huwag yan lang gamitin mo. Straight to the point. Huwag yan ang gamitin mo. Ang gamitin mo, Magandang Balita at King James Version. Bakit? Alam ko kasi na wala doon. Kaya niya pinapahanap sa akin sa hindi mababasa para sabihin niya, ay wala naman pala eh. Dahil wala, edi peke yung doktrina niyo. Ngayon, meron ng ganitong version, babasahin na natin, sabihin naman nila, huwag yan ang basahin mo. Straight to the point. Tingnan nyo. Ganyan ang ugali ng mga Sabadista. Straight to the point. Ganyan sila kung mangaral. Kita naman. Tuloy natin ang video. Ayaw paglipat-lipat sa imo. Ano? Ang iyong pangutana ganina, asa mabasa? Ang tanong mo kanina, saan mababasa? Diba? Ay ka, asa mabasa. Lagi kay mabasa. Ayun! Inaamin niya, naalagi kay mabasa. Straight to the point. Inaamin niya ha? Inaamin niya.
Na meron nga ako mababasa. Niha Ako pero siya- dili ang ipasabot mao. Pero ang dito ipasabot mao. Tingnan mo, litong-lito na si Daig. Nalito na. Meron daw ako mababasa, pero iba daw yung ibig sabihin daw nun. Paano naging iba? Pareho to sa ibang Mateo 28:1, mas klaro lang ito. Oh. Sa ibang Biblia, sa paghilabay na sa adlaw ipapahulay, o sa pamamanagbanag sa nahaunang adlaw sa simana. Naunang adlaw sa simana, unang araw ng sanglinggo, linggo yun. Kaya nga sa Biblia na ang pulong sa Diyos, ang salita ng Diyos nakalagay doon, Domingo o linggo. Tapos sasabihin niya, iba daw ang context. Paano nangyari iba ang context? Isang talata lang naman ang ginagamit. Ngayon, may ebidensya na ako. Inaamin naman niya, may mababasa. Pero, binabaluktot niya lang. So, dito niyo makikita na kung paano binabaluktot ni Julito Daig ang Mateo 28:1. Yan, no? At napunta kami doon sa Mian Sabaton, hindi ba niya maamin sa akin na ang Mian Sabaton is first day of the week? Straight to the point. Ito yun na pinapalabas ko na nung kahapon. Tama yun, isang araw ba yun? Napalabas ko na, dito nakikita na hindi niya magiba na yun ay Mian Sabaton, na ibig sabihin, first day of the Sabbaths o first day of the week. Kasi inamin niya yan ay Sabbath weekly cycle. No, Sabbath weekly cycle. First day of the Sabbath. O starting day of the Sabbath. Straight to the point. Sa kanya ng bibig mismo lumalabas. So, inaamin na niya. Ngayon, pag dumating yung araw na yan ay babawiin niya, ibig sabihin, iloloko talaga kayo ni Julito. Straight to the point. Pag yan binawi niya, sa mga darating na araw, nakatalakayan niyo siya, ibig sabihin, niloloko na niya kayo. Straight to the point. Okay, basa na tayo ng comment dito, no? Medyo mahaba-haba na rin yung aking na-record. Umabot na ng 33 minutes. So, basa mo na ng mga comment dito naman nila. Sabi dito ni Nino de Jesus Pancho, bro, JD watching from Canlaon, Negros Oriental. Okay, wash out po sa'yo. Straight to Sabi the naman point. dito ni Lydia Dolera, good morning brother. Norby Cabalya, good noon idol from El Salvador City. El Salvador. Saan yun? Spanya? Parang Spanish ah. Spanish City yata yun ah. Oh, Jason Yong, ingna si Daig, ihatag na ko sa iya akong full salary. Apil na ang pensyon kung mag-SDA si Father D. Straight to the point. Ay nako, tiyak ko, hindi tatanggapin ni Daig yan. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi siya sure. Straight to the point. Yan, nangangarap si Daig. Sabi niya, pinag-aaralan na ni Darwin Gitgano ang ating doktrina. Mako-converter na yan. Ganun ba? Ba't hindi ka na-converte? Mayroon ka namang CCC dyan. Straight to the point. Dahil ang dahilan mo, the same sa dahilan ni Padre Darwin. Ang dahilan mo, kaya ka mayroong CCC dyan, Jolito, kasi para hanapan mo ng mali. The same yan sa gagawin ni Padre Darwin sa fundamental belief nyo. Straight to the point. Ha? Kung saan, si Jolito Daig, nireject niya ang kanilang fundamental belief. Ayaw niyang tanggapin na sinasabi ng kanilang fundamental belief na ang church is the pillar and foundation of the truth. Straight to the point. Ay. Sabi ni Princess Naomi Narumi, mahirap talaga maging Katoliko kung mahina kokote mo. Kasi mauuto ka kaagad sa matatamis na salita ng mga bulaang mangangaral. Tama. Oh. Maayong uto, bro. Si bro Wendell gihagit man ni Jerry Laig. Tagsang oras daw. Oy, walang problema yan. Natural, si Jerry Laig, babawi yung sa kanyang pagkatalo. Natural, si Jerry Laig, babawi yung sa kanyang pagkatalo sa debate namin. Ano?
Oh, babawi yun. Nalugi yun eh. Hindi niya inaasahan na yung temang sinakyan niya na ginawa ni Jolito ang siyang magpapabagsak sa kanya. Straight to the point. Pati ba naman si Reynaldo Condino na tumanggap din sa pinirmahang tema ni Jolito Daig na kanyang kinuha sa tema sa debate nilang dalawa ni Eugene Gapo. Kasi pakiramdam niya doon, lamang-lamang siya doon, kaya ginawa niya. At pinasalo ka na Jerry Laig. Jerry Laig naman, sumalo rin. Straight to the point. Tingnan nyo. Pinapaikot kayo sa palad ni Jolito Daig. Na? Hindi ako konektado. Hindi ako konektado sa 3 Media. Pero kaya ko silang paikutin sa palad ko. Oh, Brother Jerry, eto yung kalawang paksa. Tatanggapin mo ba? Sabi ni Jerry Laig. Ano yung paksa? Yan, patutunayan na ang katuparan ng Daniel 7:25 ay ang Roman Catholic Church. Tatanggapin mo ba yan? O itatakwil mo? Si Jerry naman, bah, tatanggapin ko yan. Si Daig naman, yan ang gusto ko, tinanggap. Gusto ko yan. Oh, sige, tinanggap mo. Payag ka, ikaw haharap. Sabi naman ni Jerry, ako haharap. Ayan. Di sumunod si Jerry Laig sa kanya. Straight to the point. Ha? Pag uwi niya, pag talikod ni Jolito Daig. Head ng 3 Media na paikot ko. Straight to the point. Uy, si Jolito, tuwang-tuwa. Dalawa sila. Yung isa, professor namin, si Reynaldo Condino. Yung isa naman, heto mismo ng 3 Media, na paikot ko sa palad ko. Pagdating sa debate, hindi alam mo nung gagawin. Kasi sumalo lang eh. Tingnan mo, di lupay-pay. Straight to the point. For the first time in my career ko na experience, yung kanilang professor pinalitan ni Jerry Laig. Straight to the point. Pinalitan ni Jerry Laig ang kanilang professor kasi nakikita niya ang kanilang professor na papahiya na eh. Yun ang malaking problema doon. Nararamdaman niya, nakikita niya napapahiya na kasi. Nila papahiya na, sabihin na kagad, palitan ko na lang kasi alam nyo na, matanda. Straight to the point. Alam nyo na kasi, matanda lang eh. Syempre, medyo uugod-ugod na rin. Straight to the point. At saka, ganito yan. Sa kanilang panahon, hindi siya nasanay sa mga categorical question. Ano? Hindi nasanay sa categorical question? Akala ko ba nakalaban niya si Sok Fernandez? Sa debate ni Sok Fernandez, kargado ng mga, ano yon, ng mga categorical question. Ay. Sabi ni Mike Head, Jolito Daig, butangi. Straight to the point. Sabi naman ni Duhat ka dati, hi Divine. Ay, si Divine to rin, sinamok sa ako. Bira-birahon ako. Okay, sabi dito ni Miraflor Jimenez Casino, ito yung aming yung aming nag-accommodate sa amin doon sa Cagayan de Oro. May buntag, hapit na udto, bro JD, ayaw palapas o gutom, bro. Na pag baon og biskwit, nawala. Pag baon og biskwit, in case dili ka kaon on time, kaon og biskwits pang bangil, okay? Biskwit ko no. Hi Sainara. Pambangil nga biskwit? Wala ko pambangil nga biskwit dire. Siguro pambangil ito lang siguro. Yan. Ano to? Itlog. Yup.
Pambangan na yun. Okay. Alam no? Wala akong pantulak. May pambangil na ako. Wala akong pantulak. To? Na tubig. Pambangil lang kinain ko. Wala akong pantulak. Mamaya-maya kuha ko pantulak doon. Okay. Sabi naman dito ni Inday de la Pena. Mayong uto bro, dyan do, watching from Laguna. Laguna. Dyan sa Laguna, dyan, nandyan yung ano ni Jose Rizal. Namo? Sabi ni Peter Backleg, sa pupo na po si Daeng. Straight to the Ay, sa point. pupo. Perting pagka sa pupo. Ganggang Pardilyo Kalamba, mura nag-amumong si Daig. Nangayo og na ay mabasa, onya og basahan, dili na po dawaton. Straight to the point. Mabaw lang, niya. Freddy Mendoza Cabardo, sige bro Jando, banatan mo yan isda. Straight to the point. Sabi niya, banatan mo yan isda. Na mga isda lagi. Isda. Sabi naman ni Edmond Asibes, good morning bro JD. Sabi naman ni Michael Solis, Santa Banana Daig. Straight to the point. Ana Marie Maniquez, katawanan yun ni si Daig, wala yun learn sa comprehension. Straight to the point. I second emotion. Straight to the point. I second emotion. Napatunayan ko yan. Kasi nung binasa ko yung itong The Ten Commandments na libro, ito, The Ten Commandments na libro na ginagamit din nila sa page 84, na nakalagay dito, Emperor Constantine the Great, the first Roman emperor to convert to Christianity, proclaimed Sunday as a legal holiday throughout the Roman Empire in line with the teaching of the church. Yan ako siya. Ano ibig sabihin ng inline? Si Constantino ba nauna o nauna turong simbahan? Kasi in line with the teaching of the church. Yan. No? In line with the teaching of the church. Tanong, sino nauna? Yung teaching of the church ba o si Constantino? Sabi niya, si Constantino. Straight to the point. Kung siya nauna, bakit sinasabi in line with the teaching of the church? Sabi niya, kasi siya ang natatag ng church. Straight to the point. Bakit siya mag-i-inline kung siya pala mismo ang nagtatag? Straight to the point. Kaya I second demotion na si Julito Daig mahina sa komprehensyon. Talaga. Mahina sa komprehensyon.